Habang binibigyan ni JJ Redick si Dalton Knecht ng opportunity sa rotation, parang lalong lumalala lang yung performance niyan. Base kasi sa report mismo, binigyan ni Redick ng pagkakataon itong si Knecht sa ilang games habang may kakulangan sila sa role players. Walang Austin Reeves o Hachimura, Gabe Vincent. Ang problema, sa napakaliit na oras sa court, hindi pa talaga nagawa ni Knecht yung impact niya na inaasahan para sa isang rotation player. Sa ilang games kasi nakita na lalong bumagsak ang contribution nitong si Knecht pagdating sa team defense at offense nila. Ang Lakers kasi ngayon mas priority yung pangalan tulad nila Laravia, Smart, Vincent sa bench, kaya malaking bagay sana yung opportunity na binigay sa kanya ni Redick. Pero ang problema, parang nasayang lang dahil sa mahinang performance na ginawa niyan sa ilang games. May ilang report pa na nakikita na ang depensa ni Knecht hindi talaga consistent at nagiging liability lang sa ilang games. Based kasi sa mga report ngayon, si Knecht madalas lang nakakatanggap ng 5 to 10 minutes sa game. Minsan pa nga naka-DNP yan o CD, coach decision. Kahit na maraming starter ang wala, hindi yan binibigyan ng pagkakataon sa rotation. Ang Lakers ilang beses na rin kasing sinubukan na i-trade itong si Knecht, kabilang ang isang trade na rescinded dahil sa failed physical ni Mark Williams. Kaya yung action na yan mas lalong nagpapalala ngayon sa usapang trade nitong si Knecht. Si Dalton kasi kahit papano young wing guard na number 17th overall pick ng 2024 at maganda ang naging performance at numbers sa rookie year niya, kaya may malaking potential pa rin. Kaya lang naman bumababa ang value niyan sa Lakers dahil hindi yan nabibigyan ng consistent na playing time at role sa rotation. Bagay nagpapababa talaga sa trade value ng isang player. Ang Lakers ngayon naghahanap ng perimeter defender at reliable sa 3 points para suportahan itong si Luka at LeBron, lalo na sa depensa at spacing. Si Keyon Ellis ang pinaka top name candidate sa trade market para sa Lakers. Elite defender sa perimeter at may efficiency, bagay na hinahanap talaga ng mga to sa market. Si Keyon Ellis kasi sa Kings, maliit lang talaga at mababa ang salary contract na hawak at madaling i-match sa cap ng Lakers, kaya mas madaling i-execute nga ang trade nito sa salary rules kaysa maghabol nga raw ang Lakers ng malaking contract sa trade na pwedeng pumasok lang sila sa restriction. Yung exchange ni Knecht para kay Ellis technically magkakatugma talaga, lalo na sa salary figures at hindi kailangan ng malaking additional piece. Si Knecht kasi ngayon under contract pa at may potential, kaya may value pa rin siya para sa Sacramento Kings bilang player with upside, lalo na kung sasamahan nga raw ng Lakers at least isang draft pick, pwedeng second round pick para mas maging interesado ang Sacramento dyan. Ang Lakers mukha naman talagang hindi na nakikita si Dalton Knecht sa long term rotation dahil nga sa inconsistent na playing time at struggle nito sa depensa. Kaya may mga analyst at fans na naniniwala na mas mataas ang chance niyang makakuha ng bagong simula sa ibang club kaysa manatili sa Lakers bench. Samantalang si Keyon Ellis entering sa free agency sa trade deadline, kaya pwedeng piliin ng Kings na i-cash in o kunin yung value niya ngayon kaysa hayaan lang siyang umalis ng walang return. Kaya pwedeng yan yung maging dahilan kung bakit pwedeng ma-open sila sa pag-negotiate sa ibang teams para dito kay Keyon Ellis. Sa laban naman na nangyari sa Lakers at Bucks, natalo sila sa close game. Ito yung unang clutch loss nila ngayong season. Ibig sabihin, hindi na nila napanatili ang 13-0 clutch wins nila. Si Luka na foul out sa game na yan. 6 na fouls ang nakuha niyan. Sa fourth quarter game, na foul out siya nang subukan niya mismo na pigilan yung 3-point attempts nitong si Kevin Porter. May mga commentaries pa na lumalabas na wala dapat foul na tinawag ang referee dyan, kaya pabor yung iba dyan. Ito yung unang beses na na-foul out si Luka since napunta siya sa LA Lakers. Sa game na yan kasi si Luka may 24 points, 9 rebounds, 9 assists at may 8 of 25 sa field at 4 of 8 sa free throw. Masyadong mababa sa usual efficiency niya, kaya nakikitang hindi talaga nagiging effective itong si Luka pagdating sa shooting niya sa labas. Ngayon parang nasobrahan pa nga itong si Luka sa effort sa depensa. Mas maraming foul trouble ang nakukuha niyan since nang sabihin niya
na kailangan niya rin mag-effort sa team defense nila. May tendency kasi talaga kay Luka, madalas humahanap siya ng foul calls at nakikita sa broadcast lalo na kapag hindi tumawag ang referee, nagre-reklamo yan. Kaya lalong nagmumukhang foul bait nga lang daw yung ginagawa nitong si Luka kaysa makakuha siya ng simpleng foul play. Yan yung nakikitang problema kay Luka. May tendency si Luka minsan nagkakaproblema pagdating sa mga foul trouble. Sa laban nila kontra Bucks, yung foul out mismo ni Luka ang naging critical dahil yan mismo yung nagbigay kay Porter Jr. ng opportunity sa free throw na nagbigay ng lead sa close game nila. Sa mga interview, wala namang sinasabi si Redick about sa bagay na yan.